Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic. Ayan tungkol dito sa isang panibago na namang pakulo o scam ng isang social media influencer na si Ivana Alawi mga ka-plastic. Ba't ko nasabing scam mga ka-plastic? So gaano katotoo na talagang may nabibigyan siya na 100 pieces na iPhone 17 Pro Max mga ka-plastic? So gaano katotoo yun? Sobrang mahal yun mga ka-plastic para sa ganung bagay. At kung di na to actually hindi na to bago para kay Ivana Alawi. Dahil meron na siyang recent content ko patungkol sa kanya, mga ka-plastic. That was March 19, 2021. Nai-content ko na rin po itong si Ivana Alawi regarding dito sa anti-mendicacy law na magpahanggang ngayon mga ka-plastic ay ginagawan pa rin niya ng content at nagpapanggap po siyang pulube para maging good Samaritan. O may mga taong magbubukas loob o yung tinatawag na good Samaritan mga ka-plastic na kung saan may magmamagandang loob kay Ivana Alawi na nag-i-impersonate na pulube. At balimbawang nagbigyan siya, tinulungan siya, bla bla bla, bigla siya magpapakilala na siya ay vlogger. So hindi natin alam kung totoo yung mga pinamimigay niya o scripted lang ito. Kasi napakadali lang namang utuin ng mga tao, di ba? Na kunwari may naitutulong pero wala talaga. So, mabalik tayo sa latest topic about kay Ivana Alawi. Panorin muna natin ang kanyang full video about dito sa kanyang kinontent sa kanyang pamimigay na iPhone 17 Pro Max. So ano ang specific o ano ang mechanics para makakuha ng ganitong bagay? Nakabulshitan mga ka-plastic. Talagang halatang halata naman na nagpapalawig siya ng kapahamakan sa mga tao. So bakit ko nasabi yon? Panorin muna natin to. Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Wow, mahal yan ah. Paano mo babayaran? Pinagandaan ko kayo. Bag, tsari. Of course, dala ko ang aking mga credit card and may dala din akong cash para pag naghingalo yung credit card ko. Kano ba yung 100 na iPhone? iPhone 17 lahat, di ba? iPhone 17. 4 to 5 million. Sa pagkakaalam ko mga ka-plastic may credit limit po yan. Yung credit card, hindi po siya lalampas ng 100,000 pesos. Pero ang nakakapagtaka lang dito, nagastos niya yung credit card niya ng milyon-milyon piso. So napakalaki ng kanyang credit limit mga ka-plastic. So magre-research muna tayo patungkol dito. Ito mga ka-plastic, para malinaw sa mga taong bayan at sa mga manonood natin na kung gaano kalaki ang pwedeng utangin sa credit card. Since na-curious lang po ako dahil sabi ni Ivana Alawi sa kanyang content ay gagamitan niya ng credit card split type with cash payment. Diba? Split payment ang tawag doon. Kalahating cash,
kalahating credit card. So ang sabi dito sa isang AI, estimatedly lang naman to, pero hindi natin pwedeng sabing 100%. Siguro depende sa premium ng kanyang credit limit. Kaya hindi natin pwedeng husgahan itong mga credit card ni Ivana. So sabi dito, gaano kalaki ang pwedeng utangin sa credit card? Karaniwan limit ay 20,000 to 500,000 para sa karamihan. Ang premium platinum cards ay umaabot ng 1 million to 2 million plus para sa mataas na kita at magandang credit history. Napaka-espesyal na kaso. Pwedeng umabot ng 3 million hanggang 5 million pesos o higit pa para lang sa kilalang kliyente, mayaman o VIP ng bangko. Hindi to pangkaraniwang tao. Ang limit ay nakabase sa iyong kita. Karaniwan 20 to 30% ng iyong taunang kita. Credit history at desisyon ng bangko. So nangangahulugan mga kaplastik, ang credit card na hinahawak ng bawat credit card users ay may possibility na depende sa kanilang mga investment o kita, mga kaplastik. So nangangahulugan, may possibility na kaya palang gumastos si Ivana o umutang sa bangko ng 3 milyon hanggang 5 milyong piso. Kaya nga nakadepende kung VIP man siya o platinum, premium o platinum cards ang kung tawagin, mga kaplastik. So walang duda, kaya nga. Tungkol sa pagbili ni Ivana Alawi, ang kabuuang halaga ay 4.228 million pesos, hindi 4.8. 4.8 ako ng 4.8 para sa 100 peraso ng iPhone 17 Pro. Hindi isang unit lang. Posible ba sa credit card? Oo, pero kailangan magpakataas ng credit limit ng tugma sa halaga. Minsan kailangan ng paunang abiso o pag-aproba sa bangko bago gawin ng ganyang kalaking transaksyon. Posibleng hindi sarili niyang pera o card ang ginamit. Sinabi niyang may sponsor, online gambling platform na tumutulong sa pagbayad. Putya, alam ni AI yung mga nangyayari kay Ivana Alawi ngayon, nagte-trending. Akalain mo hindi ko itinanong to . Ang tinanong ko lang po, yung regarding po sa pwedeng posibilidad na magastos ni Ivana Alawi kung kaya ba ng kanyang credit card ang milyon-milyong halaga. So yun nga, yung sagot niya is oo, may possibility. Pero meron po siyang nabanggit na sponsor, mga kaplastik. Kasi may nasabi nga daw siya na may sponsor siya sa online gambling platform, mga kaplastik. Kung sagot sa tanong ko na kaya ba na hanggang 5 milyong piso ang pwedeng i-credit limit sa credit card. So ang sagot ni AI dito is oo. May posibilidad na kaya ang credit limit ang milyon-milyon, pero para lang sa ilang tao na kwalipikado. Sa karaniwang credit card, hindi ito kaya. Yan, di ba? 100% na kayang-kaya ni AI na paabutin ng milyon ng credit card limit niya. Yun ay base yon sa mga kinikita niya. Kasi bago kapayagan ng bangko, i-interviewin ka niyan. Masinsinang interview kung ano yung business mo, kung anong kinikita mo, ano bang negosyo mo, ano bla bla bla. Saka ka ngayon a-aprobahan ng bangko. Since si Ivana Alawi ay isang social media influencer at the same time artista ng ABS-CBN, ewan ko kung active pa siya sa ABS-CBN, mga kaplastik, ay may possibility na kapapayagan talaga siya ng bangko na umutang ng milyong-milyong piso. Kaya na-able niya na gamitin ang kanyang credit card. Mangyayari lamang ito, mga kaplastik, kung ang kanyang credit card is platinum o premium.
'Diba? Premium version na kayang gumastos ng 1 million to 2 million plus o higit pa, mga kaplastik. So walang duda yon, mga kaplastik. Siguro kahit sa anong uri ng uri ng bangko, BDO man yan, Metrobank, BPI, Bank Commerce, 'di ba? ADB, etc. Kayang-kaya yan. Kasi kung mayaman ka. Pero kung hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka papayagan ng bangko na umutang ng ganun kalaking pera dahil aside from that, mayroon yang interest. May interest rate yan, mga kaplastik. So, mabalik tayo dito sa video. So, yun. Credit Ano ba tayo? card. And may dala din akong cash para pag naghingalo yung credit card ko. Kano ba yung 100 na iPhone? iPhone 17 lahat, di ba? Cars, dala ko ang aking mga credit card. And may dala din akong cash Daming para pera, pag no? naghingalo yung credit card ko. Kano ba yung 100 na iPhone? iPhone 17 lahat, di ba? iPhone 17. 4 to 5 million. Sir, may stock ka ba ng 100 iPhones? Tumulong na ako humakot. Ang ganda nito, may blue, tas may green. Parang barya lang sa kanya, no? Bali, yung price po natin dito, ma'am, is Lahat na to. Ay! Sana gumana siya. Hindi ko nakita yung presyo. Oo, 4.2 million o 4.3 million umabot. Via Metrobank payment, mga kaplastik. So, napakatindi. Parang barya lang sa kanya, no? Hindi ako naniniwalang buong pera niya ang ginastos niya dito. Malamang sa malamang, may sponsor nga ni. Gaya nga na sinabi ng AI, meron po siyang sponsor dito. Lahat na to. Ay! Sana gumana siya. Ay! Yay! Grabe. So, pwede na natin siya i-unboxing. Bayad na tayo. Manifest na kayo. Anong color ang bet mo? May mga orange, may green. Ang ganda nito. Let's unbox. So, ito na lang yung mga natitira nilang iPhone. Inubos na natin. Lahat to is brand new ang makukuha nyo. 85,000 pesos yan. iPhone 17 Pro. Mahal. Tag-isang color para makita nyo. Ay! Ay! Ang ganda! Ito yung orange. Ayun, mag-unbox pa tayo ng iba. Open din natin yung color green. Ang ganda niya, yung green. Very lucky yung color green. Favorite color ko to. Para siyang pink lavender. Ay, ang ganda. Wow! Ang ganda! Makukuha niyo siyang libre. Sobrang ganda niya. Sige, mag-unbox pa tayo. Nag-enjoy. Wow, matte black siya. Ang ganda. Tapos magpa-follow ka lang. And then white. Last na to. Last na. Promise, hindi na ako mag-unbox. Natutuwa na ako mag-unboxing. Ganda. Lahat ng iPhone 17 na to ay ipapamigay para sa inyo. Also, gusto ko din magpasalamat sa aking CP fam kasi gusto talaga nila marami ang mabigyan kaya tumulong sila. I'm so happy. All you have to do is follow their page. Ilalagay ko dyan sa baba. Make sure ma-follow mo sila kasi dun din tayo kukuha ng mga random followers sa mga kapag-uwi ng iPhone 17. And make sure to share this video. Halika na, mag-pack tayo.
Hindi niya nabanggit kung kung saan ka magpa-follow. Sa page ba niya o something like that. Diba? Wala siyang binanggit. So tingnan natin. Dinumog siya ng commenters, mga ka-plastic. Inabot ng milyon. 6.5 million comment. Diba? Ganun ka ang mga tao na paniwala niya. So abangan sa July 24 ang 100 na makakakuha ng iPhone 17. So please also beware. Maraming manloloko na magme-message na fake na nanalo kayo. Only wait is our message from his page. This page. Ito lang po ang page ko. Wala din po kaming hihingi na payment or bank details, card details. Please be careful. So, ang dami. Patay tayo dyan, mga kakilala ko. Ayoko nang banggitin. Sos Mariosep, ang dami na scam na mga kakilala ko dito. Talagang akala mo naman. Paniwala, agay. Pati si Teacher's Beans, nadali rin. Pati si The Promodizer Vlog, mga ka-plastic, nagoyo rin. Si Cute Metal, mga ka-plastic. Cute Metal. Anak ng tokwa ka. Nagpabudol ka naman. Wait. Balik tayo kay Cute Metal. Wala. Pati nga si official damit Ay, hindi mapupunta sa inyo yan. Social media influencer din kayo grabe si Cute Metal. Nakasama rin pa niya si Ivana before. Ako naman, mga kasama ko, mga kakilala ko, na rin. Si Seyna Barake, hindi naman niya kailangan yan. Mayaman na yan Mga ka-plastic. So wala siyang pinakita ditong link. Kasi sa sinabi ng mga ibang komentarista, mga ka-plastic. So napakaganda sa tenga at napakaganda sa mata yung mga sinabi ni Ivana Alawi. Pero ligid sa kaalaman ninyo, mga ka-plastic, hindi po ito ang layunin niya na may basta-basta na lang siyang mamimigay ng iPhone 17 Pro Max ng ganun-ganun lang. Isa tong napakalaking X, mga ka-plastic. Napakalaking X. So bakit ko nasabi? Panorin po natin ang mga opinion ng mga ibang vlogger regarding dito sa pinakita ni Ivana Alawi. Totohanan guys is wala talagang libreng iPhone. Viral, trending at hot issue na naman ngayon si Ivana dahil sa kanyang 100 pieces of iPhone 17 na giveaway. Dahil ang katotohanan guys is wala talagang libreng iPhone. Kasi yung raffle niya guys is funded by an online gambling platform. Ibig sabihin sponsored yun siya nung company na to. I'm sure at alam ko na nakikita nyo kung sino yan or ano yan na company. Bingo. Kahit pa na Casino sinabi Plus. niya doon sa video niya na credit card daw niya yung gagamitin at kung hindi kaya ng credit card is that nagdala siya ng cash. Nung andun na nga sila sa gadget store, I believe and I think guys, syempre na-inform naman yung gadget store in advance na bibili nga siya ng 100 pieces ng iPhone 17. Parang ang weird naman kung hindi sila nag-inform beforehand or yung team niya or yung company na nag-sponsor sa kanya, di ba? So ilang milyon ba yung na-charge doon sa credit card nga ni Ivana to purchase 100 pieces of iPhone 17? So magkano daw yung total na na-charge doon sa credit card nga ni Ivana for the 100 pieces ng iPhone 17? That's almost 4.3 million pesos daw guys. Now ibig
sabihin merong more than 4.3 million pesos na available credit si Ivana doon sa credit card niya kasi nga na-approve yung transaction doon sa video niya. Pero ang tanong nito guys is sino ba talaga yung magbabayad ng 4.3 million na yon na transaction? Yes, credit card nga ni Ivana yung ginamit, but it doesn't necessarily mean na siya yung magbabayad nun kasi nga credit card purchase siya. Pwede siya magbabayad nun or pwede nga yung company na nag-sponsor sa kanya yung magbabayad nun doon sa credit card account niya, di ba? Doon nga din sa Tama. video niya guys, syempre sinabi niya doon towards the end is that i-follow lang daw yung page nung CP fam or nung CP. So ako na Tamo. May nakita niya yung mismong comment section niya. So nung 'di ba nung binuksan natin yung comment section, walang ganyan. Walang ganyan. Binura niya. So nangangahulugan sang malaki tong kalokohan. Mga ka-plastic. Tandaan niyo yan mga ka-plastic ha. Social media influencer siya. Vlogger po yan. Kaya niyang manipulahin ng sitwasyon. Kaya niyang umupa ng 100 tao na tumanggap kuno ng iPhone, mga ka-plastic. Maaaring ipinakita nga niya na gumastos nga siya ng 0.3 million pero hindi nangangahulugan nun ay basta-basta na lang niyang ibibigay ang 100 iPhone sa 100 tao na mapipili. Maaaring yung mapipili niya ay konektado sa buhay niya. Konektado sa kanya, kakilala, padrino, etc. Tandaan nyo yan mga ka-plastic, social media influencer yan. Kaya niyang gawin ang lahat. Paniwalain lang ang 1 milyong taong nabogus niya. Ganito ang marketing strategy ng isang vlogger. Bago ka makakuha ng kanyang iPhone, ay magpapalo ka muna sa online sugal na nagdudulot ng kasiraan sa pamilya ng tao, mga ka-plastic. Bakit ito pinababayaan ng CICC yung mga ganitong usapin? Katwiran naman nila. Permitted naman po o permiso na ng PAGCOR yan. Kaya permiso man yan o may PAGCOR permit man yan, sugal pa rin yan eh. Mga ka-plastic, sugal pa rin yan. Maraming ang nasirang buhay at pumatay ng mga inosenteng tao, makanakaw lang ng pantaya. Tapos susundin mo yung kondisyon ni Ivana na ipapalo mo yung Facebook page o website ng online casino para kayong hinatid sa kapahamakan, mga ka-plastic. Tandaan ninyo, ang demonyo ay nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan, mga ka-plastic. At nililigaw niya ang mga mararaming inosenteng tao na inaakala nila yung mga nakakausap nila ay pawang mga banal o mga mabubuting tao o nilalang. Hindi ba tayo nadadala sa mga napapanood natin sa movies about sa mga religious yung mga religious content, yung mga evil versus angel, yung mga dami ka mapapanood na mga ganyan eh. Yung mga halimbawa yung palabas ni Constantine, di ba si Satanas nagsuot ng magarbong damit, naka-Amerikanong puti, na talagang nagmumukha siyang disente at malinis sa mata ng mga nilalang sa mata ng mga taong nalilinlang niya. Ganito maghikayat ang isang taong hinahatid ka sa kapahamakan, mga ka-plastic.
para lang sa kapirasong iPhone 17 Pro Max na kaya mo naman pag-ipunan ng 1 taon kung ikaw ay nagtatrabaho, bakit ka naman magpapauto na magpapalo ka sa online casino website? 'Di ba, mga plastic? Man, ano daw yung CP? Kaya chinek ko yung sa comment section niya at ito na nga pala yung Casino Plus PH. So syempre nilagay nga niya yung page nila there or yung link nila there para puntahan ng mga tao at i-follow nga. Yung iba is nagko-comment ng mga reasons para bakit sila dapat yung manalo. Yung iba nagpo-post sila, tinatag nila si Ivana nga for the reason, justification para dun sa raffle or giveaway entry nila kung bakit sila dapat yung mapalad na bigyan nga nung iPhone 17. At just after a day na pinost nga ito ni Ivana is that nagkaroon siya ng mga criticism, mga negative comments, mga backlash, negative criticism about nga dito sa pag-promote niya ng gambling platform para lang dun sa 100 iPhone na giveaway. Kasi sobrang galing din naman talaga ni Ivana sa content creation, sa promotion, sa marketing. Grabe yung skills niya there, guys. Kaya nga nauhook tayo sa kanya, di ba? Pero syempre, ito ay pinagkakakitaan niya at pinagkakakitaan din ng mga brand partners niya, ng mga sponsors niya. Kay Ivana naman, of course, Ivana, I really, really love you. Talagang idol na idol kita. Pero when it comes pag nagpo-promote or nag-endorse ka talaga ng mga sugal, no talaga ako dyan. No to sugal, no to casino, no to online gambling, no to online gaming pa yan. Kahit sinasabi nila na responsible gaming dapat. Pero technically, it is very irresponsible na gaming kung may kasama na siya or may component na siya na sugal or online casino. Ang katotohanan, guys, is what Ito yung masakit na katotohanan na rin, mga kaplastic. Na kapag sobrang sikat na social media influencer, artista, lalo na kung maganda pa, balingkinitan, malaki yung dede, malaki yung puwet, sexy, ay madaling mapaniwala ng mga taong nalilin lang ng dahil lang sa kapirasong iPhone 17 Pro Max. Parang simple lang yan, mga kaplastik eh. Para kayong pinaamong mabangis na aso ni Ivana Alawi sa pamamagitan ng paglaylay ng buto ng manok. Ngayon, nung napaamo kayo, napasunod ka na niya, inuto-uto ka na sa lahat ng bagay. At naligaw ka pa ng landas. Alam mo yung tipong nananahimik ka, tapos napanood mo yung video niya, at naengganyo ka. Naengganyo ka pa. Okay lang sana yung adikain ni Ivana Alawi. Pero parang may kondisyon siya. Parang binibigyan kayo ng kapahamakan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng online sugal, mga kaplastik. Parang hinahatid kayo sa hukay nitong si Ivana. I'm sorry to say sa mga magagalit sa aking bashers o mga fans ni Ivana Alawi. Kasi sobrang napaka-bias ninyo. Sobrang napaka-cognitive bias ninyo. One-sided. Para hindi nyo mapansin na nililigaw na kayo ng iniidolo nyong social media influencer. Diba? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na kung bakit hindi nyo dapat to iniidolo. Bagkus dapat ito nire-report ninyo yung mga Facebook page na itong mga to. Diba? Ito, panoorin natin, no? Ito, isang halimbawa. Natalo sa scatter kaya walang mai-remit sa kanyang misis ang isang lalaki sa Cebu. Sa sobrang takot niya sa kanyang asawa, abay nang hold up na lang ang suspect. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Tanghaling tapat nitong Sabado, naka-hood at naka-shade ang lalaking nakatambay sa labas ng tindahan ng mga LPG tank at butane sa Talisay City, Cebu. Sakto namang mag-isa lang ang babaeng bantay ng tindahan. Maya-maya, bigla siyang nilapitan ng lalaki saka nagdeklara ng hold up.
Dali-dali nitong kinuha ang perang kita ng tindahan, pati na ang sariling pera at cellphone ng tindera. Pag-alis ng suspect, napahagugol na lang ang tindera. Agad-agad ding sumibat ang hold-upper sakay ng motor. Pinuntahan ng News 5 ang tindahan pero absent ang tindera dahil sa sobrang takot. Natunto naman ang suspect sa kanyang bahay sa Binglanilla, Cebu. Mismong misis niya ang nagsumbong sa kanya sa mga pulis. Para sa sahod yung pero sa sahod niya, kita niya. Naubos mo si Cutter. Siya ko nang tuloy sa tindahan. Ay, galit ang asawa naubos ang pera. Base sa investigasyon, aabot sa 12,000 pesos ang kabuang halaga ng ninakaw ng suspect. Na-recover mula sa kanya ang cellphone ng tindera pero wala na ang pera. Nakuha rin mula sa suspect ang mga ginamit niya sa pang-hold up, kabilang na ang baril na toy gun lang pala. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong na ngayon. Maharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita. Ito na yung pinaka nakakatakot na dulot ng sugal, online sugal. Bagamat hindi ito yung mismong pinopromote ni Ivana Alawi, ito kasi ang kaso sa scatter, mga kaplastik. Kapag nalulun ka na sa sugal, minsan nakakalimutan natin yung mga mahalagang salapi na dapat ginagamit natin sa mas mahalagang bagay. Ay nagagamit natin ito sa pagsusugal. Unfortunately, kapag natalo ito, nagkakaroon ka na ng tantrums sa utak. Gumagana na yung dopamine mo, yung parang may mga something chemical sa utak mo, at nagkakaroon ka na ng nervyos sa takot na paluin ka sa ulo ng asawa mo na malaman niya na ginastos mo lang sa scatter yung perang pinadala sa'yo para ipang-invest sa mas mahalagang bagay, yung pera ninyong mag-asawa. Kaya ang gagawin mo, magnanakaw ka na lang, mang-hold up, nakakagawa ka ng masama, nakulong ka pa. Ito ba ay isang wake-up call sa mga gobyerno na bakit hindi nila pinuputol o pinapatay yung mga online sugal dito sa Pilipinas na nagdudulot ng matinding gulo, nagdudulot ng patayan ng dahil lang sa scatter. Or even hindi scatter, yung pinopromote ni Ivana Alawi 100% na kapag dudulot ito ng masamang resulta. Diba? Ito pa, isa pang dahilan, mga kaplastik, na dapat ninyong malaman kung bakit dapat nating i-abolish ang online sugal dito sa Pilipinas at wag nating suportahan ang mga pinopromote na mga social media influencers kagaya ni Ivana na ginagamit ng mga sindikatong sugarol dito sa Pilipinas. To, panoorin natin to. Dahil na naman sa online sugal, pinatay niya yung sarili niyang asawa tapos sinaksak niya pa yung anak niya. Mga kapamilya, malungkot pong balita, patay ang isang babae matapos saksakin sa liig ng kanya mismong asawa sa loob ng kanilang bahay sa barangay Mahabang Parang, Angon, Rizal. Sugatan naman ang kanilang panganay na anak matapos magtamo ng hindi bababa sa 6 na saksak mula sa kanyang tatay. Ligtas namang nakalabas ng bahay ang bunsong anak ng mag-asawa. Walang responser. Inakyat na ng mismong hepe ng Angono Police ang bakod ng bahay na ito sa isang subdivision sa barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal nitong umaga ng Sabado de Gloria. Kasama niya ang Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office at iba pang tauhan ng PNP. Tahimik at walang sumasagot sa bahay. Nang makapasok sa loob ng isang silid, tumambad sa kanila ang babaeng naliligo sa sariling dugo na wala ng buhay. Ang suspect sa karumal-dumal na krimen, ang kanya mismong mister. Hindi ko alam kung napapanood ni Ivana itong mga ganitong insidente sa social media o sa mainstream. Patungkol dito sa mga taong nalululon sa sugal. Isipin mo na lang
nagpo-promote ka ng sugal, parang tinatanggalan mo na ng kaluluwa yung sarili mo at nagyayaya ka pang mamahamak ng ibang tao sa pamamagitan ng paghihikayat mo na maglagay ka ng link sa comment section ng online sugal na pinopromote mo. Hindi ka ba nakukonsensya ganito ang ginagawa ng mga tao kapag walang-wala ng may taya? Pumapatay na lang kahit sariling pamilya niya, pinapatay niya. Ewan ko ba? Malamang hindi naman to mapapanood ni Iba Analawi itong mga sinasabi ko eh. Kasi hindi naman ako ganito kalaking social media vlogger, mga kaplastik. Pero para sa akin, bakit siya nagpapa-under sa mga sindikato ng mga sugarol o mga nagpapalawig ng online sugal? Magkano ba ang itinatalent fee o magkano ba ang parte mo sa online casino PH para sumunod ka at gamitin kanila? Maraming vlogger na ayaw nilang i-promote ang online sugal dahil nakukonsensya sila na baka sila ang maging dahilan kung bakit namatay ang pamilya ng mga taong nalulun sa sugal. Tapos itong si Ibana, hindi man lang niya iniisip na yung million followers niya sa YouTube at Facebook, niloloko niya harap-harapan. Diba? Grabe. Hindi ka ba naaawa sa mga tao na ganito yung ginagawa, nakakagawa ng masama sa ibang tao, pumapatay na para lang makakuha ng pantaya sa online sugal? Alam mo kasi ang online sugal, online man yan o hindi, physical man yan o online, may daya na talaga yan. Mayroon silang system sa kanilang program ng computer na pababanatan ka muna ng tinatawag na first lock. Siyempre, pag nanalo ka in na first place, maiengganyo ka pang tumaya ng tumaya hanggang sa paunti-unti ka ng tinatalo ng online casino. Wala namang nananalo at wala namang nagiging milyonaryo sa online sugal, mga kaplastik. Pero bakit ang dami pa rin naa-addict? Diba? Kagaya na lamang yung Bingo Plus na may nanalong 300 million pesos na isang nagsugal na babae. Bandang uli, pinaratangan siya na na-disqualified siya dahil hindi daw kasama sa category. Hindi siya binayaran ng Bingo Plus, mga kaplastik. Inestapa sila. Hindi nyo ba napanood yun, yung kaso na yun? Tapos naniniwala pa rin kayo sa mga vlogger na bugok na nagpo-promote ng sugal? Di bali yung mga nagpo-promote ng sugal, hindi naman yan naglalaro eh. Bayad sila ng milyong-milyong halaga. So ikaw namang uto-utong followers na magkiklik ng link nila na may commission base yun. Kada click ng link mo o link ng social media influencer na kinoment niya, may kaukulang commission yun. Meron siyang kita sa bawat click mo. Iba kayo naawa sa sarili ninyo? Nagpapaloko kayo sa mga vlogger na bugok na yan. Natin, nakita natin sa loob ng kwarto kasama ng kanyang asawa, ngunit nandun siya sa may bandang toilet, lying on the floor with a wound on his stomach, labas ang kanyang bituka. Sugatan naman ang 15 anyos sa panganay na anak ng mag-asawa matapos magtamo ng hindi bababa
sa 6 na saksak mula sa kanyang tatay. Ang kanyang anak ay pinunta niya sa kwarto, sinaksak niya rin. Ang tama ay mga nasa ibababa sa 6. Buti na lang hindi fatal, itinakbo kagad dito sa hospital. Siya ay stable na. Na-recover ang kitchen knife na ginamit ng suspect. Ligtas naman ang 12 anyos na bunsong anak matapos na makatakbo palabas ng bahay. Yung wounded kasi na panganay na anak na 15-year-old, after na saksakin siya, nag-play dead siya. Iniwan siya ng kanyang tatay at pumunta sa master's bedroom. Doon nag-lock niya ng kwarto yung kanyang tatay. Nakakuha siya ng tiyempo na makalabas sa bahay using the front door. Doon sila nagkatagpo ng kanyang bunsong kapatid. Sabay na lumabas at humingi ng tulong ang magkapatid sa gwardiya ng subdivision na siyang tumawag sa pulis. Based naman sa interview namin sa mga relatives, may naka-witness na nagsusugal siya sa online, yun sa cellphone. Nakapangutang yung suspect natin. Siguro na sa kakaisip niya ng problema, no? O ito na rin siguro nagbigay ng dahilan para gawin niya to. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hinihintay nila na maging stable ang suspect para makuha na ng salaysay at maitanong kung bakit ginawa ang krimen. Isa sa ilalim din siya sa drug testing. Kailangan lang talaga natin dito maging mahinahon, do not engage sa mga leisures na alam natin na hindi natin kaya, yung mga bisyo natin, no? Iwasan lang at maging priority yung kapakanan ng pamilya. Isang alang-alang yung kinabukasan ng pamilya. Isipin mo, galit kayo sa mga ibang tao na gumagawa ng mga illegal na aktibidad. Pero bakit pag social media influencers na ang nagpo-promote ng mga illegal na bagay, parang ang tingin nyo sa kanya napaka-santo. Bilib na bilib kayo na para bagang mas santo pa siya sa Diyos. Diba? At sa mga ahensya ng gobyerno na magpahanggang ngayon hindi pa rin nila nasusolusyonan itong pagbaban ng mga online gambling dito sa Pilipinas. Paano nga naman nila ibaban? Yung pogo nga ng ating Pangulo hindi naman nila pinatanggal Sa kanila lang yung tinira. 'Di ba? Itong administrasyon na sabog, mga kaplastik. 'Di ba? Hindi nila pinatatanggal yan dahil dyan sila kumikita may tax yan 'Di ba? Kawawa talaga tayong mga Pilipino, no? Hanggang ngayon hindi pa rin nagtatanda at hindi pa rin itinatatak sa mga kokote nila na hindi lahat ng mga sikat ay dapat paniwalaan. At hindi lahat ng mga social media influencers dapat ninyong sundan ng mga kanilang masamang binabalak. At hinahatid kayo sa kapahamakan, mga kaplastik. Isipin nyo na lang sarili nyong buhay. Hindi nyo na kayang magtaya, wag na kayong umutang. Tapos aabot sa puntong papatay ka na ng pamilya mo dahil nabaon ka na sa katakot-takot na problema. Nakakagawa ka na ng masama sa kapwa mo nang hindi mo namamalayan. Wala naman kasi talagang nananalo sa sugal Wala pa akong nababalitaan so far. Simula nung pagkabata ko hanggang umidad na ako ng 30. Mahigit. Wala pa akong nakikita o naririnig na naging milyonaryo ang isang individual nang dahil lang sa sugal. Walang ganun, mga kaplastik. Para kay Ivana Alawi, nananawagan ako sa iyo. Sana kung mayroon ka pang konsensya sa katawan mo, wag mo nang ipahamak yung mga followers mo na inihahatid nyo siya sa kapahamakan at tinuturuan yung maging masamang tao ang mga followers ninyo. Dahil sa
suporta sa online sugal, mga kaplastik. Huwag naman sanang umabot sa punto na si Ivana Alawi ang naging dahilan kung bakit napatay ko ang sarili kong pamilya. At nakapagnakaw po ako ng limpak-limpak na salapi sa pawn shop. At nakapatay pa ako ng bantay doon. Nang dahil kay Ivana Alawi. Sa pagpopromote ng sugal, mga kaplastik. Magiging proud ka ba nun? Na nagagawa mong iligaw ng landas yung mga followers mo? Mga bugok na naniniwala sa inyo? Na nakikita mo, naghihikaos na ang mga taong sumusuporta ng mga sugal ninyo. Hanggang umabot sa puntong gumagawa na sila ng masasama. Nahati mo ba yun, Ivana? Ikaw lang yung panalo. Ikaw lang yung paldo. Ikaw lang ang kumikita ng malaki sa mga ginagawa mong vlog. At syempre, yung sponsor mong online gambling, paldo din yun. Parehas lang naman kayo naggamitan. At ang kawawa dito ay ang mga taong bayan na naniwala sa inyo. Diba? Pero kung may konsensya ka pang natitira sa isipan at puso mo, tigil mo na yan. Pero I think hindi mo naman ititigil yan kasi diyan ka kumikita. Kumikita ka sa maling paraan. Kumikita ka para iligaw mo ng landas ang mga followers mo. Bata man yan o matanda. Di mo naisip yun? Maraming kabataang nanonood sa'yo tapos ipopromote mo yung online casino mo. Diba? Kawawa naman ang Pilipinas. Punong-puno na ng korupsyon, dumagdag ka pa. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.